Itaas ang kamay at iwagayway dahil nakaka-proud naman talagang maging isang Pilipino. Kung galing, husay at dedikasyon sa sining at talent, walang duda angat talaga ang lahing kayumanggi. Patunay dyan ang kaliwat ka ng pagkilala sa mga Pilipinong artista, direktor at mga independent filmmakers sa mga prestihiyosong awards sa ibang bansa. Kahit pa kulang sa pera o kulang naman sa suporta, kinakaya talaga ng mga winners na ito. Thank you sa pag-uwi ng mga karangalan sa ating bayan at sabay-sabay nating palakpakan ang mga independent Pinoy artists to the world. Iba't ibang kultura, kali-kaliwang impluensya, kolokyal na ugali kung titignan. Ito ang Pilipinas. Nakulong at nagkubli na nga yata tayo sa banyagang kaisipan ng mga sumakop sa atin sa kasaysayan. Kaya hindi malayo na maski sa industriya ng pelikula, ang mga Espanyol pa ang nagpasimula nito sa atin. Paano na ang malayang sining nating mga Pinoy? Kaya maski sa modernong panahon, nakagapos pa rin ang ating sining. Hindi lahat ng totoong talento sa pag-arte man o pagbuo ng istorya ng isang pelikula ay sinusuportahan. Komersyalismo pa rin ang nagahari dahil nakakulong tayo at nakatahi sa ating mga isipan na ang patok sa takilya ay ang mga malalaking pelikula na pinagbibidahan ng mga superstar. Maganda sa paningin natin kung tipikal na sikat na love team ang mga bumibida. Tiyak blockbuster. Tulad na lang ng pinagdaanan ng independent artist na si Dolly De Leon. Patunay siya na kahit kabilang siya sa tagumpay ng pelikulang Triangle of Sadness, nang masungkit nila ang highest honor sa Cannes Film Festival kamakailan. Bilang single mom, aminado si Dolly na sa kakarampot niyang kita sa pag-arte bilang independent actress ay hikahos din siya sa buhay. So gaano kahirap ang struggle ng isang independent actor? Mahirap po talaga kasi nanay po ako ng 4 na bata. I'm a single parent, so I run a household by myself. So minsan nagtataxi lang po ako talaga papunta sa trabaho. Tapos pag rush hour, nag-aangkas po talaga ako papunta sa trabaho. Tapos dadasal na lang ako kasi buwis buhay ang angkas eh. I mean, napaka-helpful nila pero minsan nakakatakot. Bilang artista, hindi ka pwedeng masugatan. Tapos ang hirap din dahil naghihintay kami ng trabaho, so may time na isang buong linggo, walang pumapasok na trabaho. So, nga kami sa bahay. Minsan, nangyayari po talaga yung walang makain, umuutang ako sa lahat ng mga kaibigan ko. People always say, I want to leave a mark in this world, yada yada. But what really matters is the void we leave behind. Bakit mo pinili at pinapanindigan ang mga indie films? Kasi maganda yung mga kwento ng mga independent filmmakers eh. Napakaganda. Hindi sila status quo. Makaka-relate ka sa mga characters. Hindi lang siya yung typical love story or yung mga slapstick comedy. Talagang mga human interest story siya na masarap gawin as an actor. Hindi kaya dahil sa malaya din sila sa komersyalismo? Yes, exactly. Hindi sila controlled ng mga producers na may hinahabol na halimbawa love team or may temang specific na hinahanap. Actually, kaya sila pinaniniwalaan ng producers dahil unique yung mga kwento nila. Paano mo naman nakuha itong role na ito sa isang international independent film? Nag-audition po ako. Pumunta sila sa Pilipinas, yung casting director. Nag-audition ako, tapos konektado po sa previous question nyo kasi ang hinahanap talaga nila yung natural looking na Pinay na walang, kumbaga walang any work done sa mukha, yung hindi mukhang superstar. Kasi may mga nag-audition din na gano'n, yung mga talagang celebrity yung itsura. So, yun yung isa sa mga dahilan kung ba't ako napili. Kasi simple lang yung look ko. Pumunta talaga ako doon na walang makeup para mukha talaga akong Abigail, yun yung character na plinay ko. Para mas maniwala sila na kaya kong gawin yung part. Action! O
po, para sa mga hindi nakakaalam, ito ang sakripisyong kapalit ng isang obra maestrang pelikula. Hindi lang artista ang struggling kapag independent. Yung malayang cinema o yung independent filmmakers, bakit sa palagay mo pinapasok pa rin nila kahit kakaunti yata ang kita? Sa tingin ko, mga passion projects din po kasi yun eh. Talagang mahal nila yung ginagawa nila at pinaglalaban nila na kumbaga gusto nilang baguhin din ang pag-iisip ng manonood. Na ayaw nilang umasa lang ang manonood sa kung ano lang ang binibigay sa kanila. Na gusto natin gawing mas intelligent yung audience natin. And the only way is kung bigyan lang natin sila ng bigyan ng iba't ibang options na pwedeng panoorin sa sinehan. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupaco soap. Gayunpaman, dahil hindi nagpapapigil at parang mga bayani din sa digmaan ng mga aktor na tulad niya. Parang armas na rin sa mga alagad ng sining na ito ang husay at determinasyon nila pagdating sa paggawa ng pelikula. Ang nakakulong na mga talento ni Dolly De Leon sa pag-arte, nagpumiglas at sa wakas nakalaya na rin nang siya'y mapasama sa isang pelikula ng Regal Films na Shake, Rattle and Roll noong 1991. At mula noon, naku ang kanyang love story sa kanyang napiling propesyon na pag-arte ay nagtuloy-tuloy na sa teatro, pelikula at telebisyon. At ngayong hindi na limitado sa telebisyon at mga sinihan ng sining. Malaya ng mga Pinoy filmmakers na ipakita ang kanilang talento sa buong mundo. Nandyan ang social media, nandyan ang mga streaming platforms, ang mga teatro. Malayo sa komersyalismo at ingay ng industriya. Unti-unting umusbong ang independent films. Ngayon, dahil digital na tayo, ano ang feeling mo? Mas bumukas ang oportunidad para sa independent? Mas bumukas po talaga. Actually, nakikita ko na yung difference ngayon eh. Pati yung quality ng mga series natin, ng mga teleserye natin, ang laki ng improvement. Hindi lang sa pag pinapanood, pati kung paano yung working conditions, ang laki ng improvement. So, meron ng 12-hour time limit, hindi na kami umaabot ng 6 a.m. Tsaka meron ng turnaround time na kailangan talagang 12 hours ang pahinga ng lahat, pati crew. So, talagang ang laki na ng improvement. Pati yung mga storya na lumalabas ngayon, mas diversified. Nangyari ang bay. At akalain nyo bang mas naging matapang, mas naging walang takot, at mas kontrobersyal ang mga pumatok sa panlasa? Hindi lang ng mga Pinoy, kung hindi pati ng mga taga-ibang bansa pagdating sa indie film na sariling atin. Unti-unti nang nakikilala ang independent film sa loob at labas ng bansa. Tulad na lang ng suking-suki sa Cannes Film Festival na batikang direktor na si Brillante Mendoza. Sa mga pelikula niyang Marosa, Kinatay, at Serbis. Tiyak masasabi mong pang world class talaga ang mga Pinoy sa filmmaking. Negosyo o kalayaan? Nandyan din si John Arcilla na naiuwi ang Volpi Cup para sa pagiging Best Actor sa 78th Venice Film Festival na ginanap sa Italia para sa kanyang outstanding performance sa pelikulang On the Job, The Missing 8. Magandang morning po sa inyo, mga kapanalig. Tinatanong lagi ako kung nasa cloud 9 ba ako. Sabi ko kung merong cloud 109, nandun ako. Kasi hindi lang naman yung pag-congratulate sa akin ng mga tao yung nakakapagpasaya eh. Alam mo ba yung mismo mga kapwa ko, artista, nagsasabi na, alam mo dyan, nung tawagin ng pangalan mo, parang nanalo din ako. So, naramdaman ko at nakita ko na this is not just for me. So, yun yung nakakapagpataas nung saya. Nakahanay ang mga pelikulang kinabibilangan ni Dolly, John Arcilla at Brillante Mendoza sa iba pang obrang Pinoy na nag-iwan ng marka sa industriya. Tulad ng Hintayan ng Langit ni Eddie Garcia at Gina Pareño. Nagbunta ka sa libing ko? Oo naman, bakit hindi? Para namang hindi kita nakita.
na nakuha ang Best Picture sa Asian Future Film Competition ng 29 Tokyo International Film Festival. Nasaan yung baril? Nasaan yung babae? Alam namin nasa iyo, April. Pinapatago mo sa anak mo. Importante. By bust Sinetap tayo. Delikado na tayo dito sa loob ng grasya. at marami pang iba. Walang duda, kayang-kaya nating ibandera sa angman parte ng mundo ang galing ng artista at pelikulang independyente ng Pilipino. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.